Suso forward. Ang problema nito mga katornilyo, malakas mag-vibrate habang tumatakbo, lalo na kapag mabilis ang takbo, malakas mag-vibrate yung ulo. Isuso forward 6 seats iwan ang makina. Ang gagawin ko dito mga katornilyo, ito yung gulong sa unahan. Itong gulong sa unahan ay palitan ko ng manghiram ako diyan sa ibang unit ng ganito rin na gulong, magkaparehas na gulong yan, magkabilaan kaliwat kanan. Pagpalitin ko, mangangahoy muna ako diyan, nagpaalam ako para manghiram ng ibang gulong sa ibang unit, so ikakabit ko dito. Yan. At magpapalit ako ng tie rod bar at saka tie rod in. Kaya nasiraan to ay naputol yung tie rod bar. So yung pinalit nila ito bago, tie rod bar pero mahaba. Yan. Tapos kahit pinutulan ko pa, mahaba pa rin. So hindi talaga siya parehas do sa dating nakakabit sa sample na naputol. So yan, nagpabili pa ako ngayon. Ginawa ko sample yung dating nakakabit dito, yung luma na naputol. So parating pa lang. Kaya to binaklas ko na to. At yung gulong binaklas ko at ipagpalit ko do sa isang unit nila na forward. Yan. Para baka mamaya ay sa rim lang ang problema. At saka yan, pinalitan ko ng dalawa kaliwat kanan. Pinagpalit ko muna pansamantala. Yun na yun. Yan. So yan, yun na yun yung binaklas ko. Tapos align ko yung gulong niya. Alignment. I-align yung gulong pagkakabit ng tie rod bar at tie rod din. So yan mga katorolyo. So ito na yon yung binaklas ko. Dito to sa isang unit dito. Ito. Dito ko to binaklas yan. Pinabit ko na. Ito yung gulong na to, doon to sa ginagawa ko. So pinagpalit ko muna. So, isang forward to. So, yan, kinabit ko na ito, kinabit ko na kasi may karga to. Kasi ano pa to, may karga. Ibababa to doon sa kabila, yung pangarga niya, kaya kinabit ko muna yung gulong niya. Yan, kabila niya. So ito na yan, oh. So ito na yan, oh, ang gulong niya. Oh, yun pa yung isa, yon. Ito. Yan pa yung isa. At saka ito. At ito. So yan, bali dalawa. Pinagpalit ko. So ikakabit ko na yun mamaya. Ito na yung ipapalit ko na tie rod bar mga katorolyo. Ito yung bagong bili na surplus. Yan naman yung dating nakakabit. So, isukat ko muna ito doon sa dating tie rod bar yung naputol bago ikabit. So ikabit ko na yan mga katorolyo. Ito na yung bagong bili na tie rod bar. Yan, may kasama na yan na tie rod din. So sakto na yung sukat yan mga katorolyo. So, sinukat ko na yan. Ito naman yung dati nakakabit, mahaba. Yan yung pinutulan ko dito, mahaba yan. Ganito kahaba yan, pinutol ko. So di pa rin umobra, mahaba pa rin. Ito talaga yung saktong sukat niya. Ginaya lang to sa dating tie rod bar na naputol. Katabit ko na yung mga katorolyo. Yan. So doon yan nakakabit sa kabila. Yan. So yan. Lagyan na lang ng nut yan, tapos higpitan, tapos lalagyan ng nut ng lock dito na nakatuhog. Yan, sakto na yung sukat yan mga katorelyo. Ang haba nito ng tie rod bar at tie rod din. Yan, ganyan na sukat talaga yan. Nakasit na yan. Sa kabila naman, ito naman sa kabila.
Yan. So pagkatapos nito ay higpitan na lang, tapos lalagyan dito ng nakatuhog na lock pag nahigpitan na. Tapos gulong. So higpitan na lang yung mga katorolyo. Kailangan magtapat yung butas doon ng yung yung tinutuhog na lock. Oh yan. Yan, nakatapat na yung butas. Dito. So naigpitan na. Lagyan na lang to ng nakatuhog na lock. Yan, para hindi umiikot yung nut ng tie rod din. Tapos baluktutin. So okay na yan mga katorolyo. So okay na yan. Okay na mga katorolyo, nakabit na lahat ng tie rod bar ay tie rod end. Yan. Ready sa kabila, okay na yan. So gulong na lang yan mga katorolyo. Okay na yan mga katorolyo. Okay na yan mga katorolyo. Nakakapit na yung gulong. Yan. Inalign ko na yan. Ginamitan ko ng straw. Doon, papunta doon sa likod. Pero sa kabila. Okay na rin yan mga katorolyo. Ginamitan ko rin yan ng straw. So, naka-align na yan. Okay na yan mga katorolyo. Ready na yan para bumiyahe. Okay na yan.